Di man natin talaga alam kailan tayo. Natin alam kung may tama ka, kalusot ka ba. But kung sakali man madisgrasya, I will work 2 or 3 years bago ang pensyon. Sweldo mo na. Pag kunyari ako, kapgo lang man ako sa amin, I will continue your salary 2 to 3 years bago ang pensyon. Now, itong ayaw ko sa lahat. And kung may pulis dito, magprangkahan lang tayo dito. Gusto ko mag-create ang armed forces ng opisina just to make yung mga pension benefits tatapusin na nila at sila na ang mag-prepare ng lahat. At kung mamatay ako, si Sergeant Rodrigo Duterte, huwag mo nang paikutin yung biyuda pati mga anak. Kung magbayad ako ng Armed Forces of the Philippines, kalaki-laki nitong yawa na ito, na bakit ang biyuda pa ang sa pulis, huwag kayong galit, pero totoo yan. Magpunta pa yung asawa dito, biyuda, mag-follow up dyan sa krami, pagkatapos yung pagwala na, nagastos na, ginawa pang kabit, may anak pa. Ako, hindi ako pakorne sa inyo. In love ako sa babae. Sino bang hindi? Pero yung gano'n na klaseng style na ayaw ko yan. Ayaw ko, baski nung mayor pa ako na may magpasok dyan, tapos you take advantage of the lady kasi ipasok mo. Prangkahan kita. Wag mong gawin yan. It's not good. So yung gawin ko sa police, kayo na ang mag-prepare. Nakalagay na yan sa isang envelope. Number of years. Akala ko ba may computer kayo? Malaki-laki ng gasto ko dyan eh. Computer. Andiyan naman lahat. Death certificate. Kayo yung namatayan eh. Hindi i-produce ninyo yan. Kung hindi naman kailangan local certificate. Patay na si Duterte. Ayan o. Encounter sa Basilan. Tapos, matawagin na lang ang pamilya, widow. Yun lang. Ayaw ko ng drama na mag-ikot-ikot pa yung asawa. Hindi. Bakit ganun? Yan nga, yung ayaw ko dyan sa krami. Nagagamit pa yung mga biyuda niya. Yung mapag-uwi sa kanila, either may asawa na o uli o... These are the things na totally unacceptable sa akin. Ngayon, kung ngayon ninyo maniwa, away ito, so mamili ka. But these are the things that I would never tolerate. Ako nandito with a specific duty to serve the Republic. I promise you a clean government. It will be a clean government. Talagang malinis na. Ganoon na lang. So, marami akong masagasaan along the way. Sana naman huwag kayong magalit kung tama yung ginagawa natin. Baka magkudita kayo, tapos nawalaan ako ng trabaho. Magkudita, tawagan mo lang ako sa Malacanang. Hoy, Duterte, umalis ka dyan, mag-take over kami. O sige, ilan ka dito, announce ko. Mga kababayan, ito yung bagong mag-ano sa ating bayan. Siya ang chairman. Ito ang magpadala ng gobyerno. Sige, bye-bye. Kayo na yan, uwi na ako. Pero kung kailangan tulungan tayo dito, malinis na gobyerno. At anong nasa inyo? Aabot sa inyo yan. Kung ano yung dapat to the last one, ako hindi masyado ako familiar sa armed forces. Pero sa police, yung estasyon, every month may magdating dong liquidation.
Hindi ba naman ng tao kung anong i-liquidate nila? Sabi nga, use your initiative. Yan yung paborito ng order. Use. Yung mga tao doon sa istasyon, anong ito i-liquidate dito na? Kasi hindi dumating yung pera, sila pa ang mag-liquidate. This time, I will draw a matrix of government. Kailangan ko yung sabi kong intelligence fund or operation, magdating talaga yun doon. Kasi gusto ko pipitik yan doon sa baba. May ilaw na okay yun. Ako, I'm just about a month or so. Give me time to test. But about mga 3 to 4 months, ma-perfect ko na ang makinarya ng gobyerno. Then I can impose now new roles, whatever it is that would make our jobs comfortable. But one thing is sure, sabi ko, kung anong dapat sa inyo nandyan. So magsabi ni kanina ni General Costa, ito doon sa slides. Naiintindihan ko yan. Sanay naman ako sa mayor nga. Alam ko yung sa amin, ako pa nagbili ng MRI kasi yung gobyerno wala, ng nasyonal. CT scan. Kaya alam ko yan. Kaya I was really surprised kanina na a national government institution under the armed forces, wala itong mga MRI. Kung sa Davao meron yung mga maliliit na hospital, anak ka. Kaya ako nakikinig lang ako kanina, but I would have wanted to blurt out and say, klase itong the lives that are put at stake, in jeopardy, in danger, in peril, tapos walang the barest minimum of equipment. Hindi ko lang pinakita yung ano ko, pero sabi ko, kaya anong sinabi, gusto ko, sige. Building, sige. Okay na building lahat. Bisaya pa, tinarong, tama lang. Huwag mo akong bigyan na hindi na kompleto. Ganoon probinsya. Hindi mo local government. Half completed school, ang bridge na 1 kilometer, nandito lang. Yan ang nakikita natin So, what is destroying our life? Droga. Hinayaan talagang mag-flower, mag-bloom. Ako noon ang favorite whipping boy. Duterte, extrajudicial killing sa Davao, kaya peaceful. O ngayon ng presidente ako, inipit ko lahat. Pati hindi ko alam ganon. It's 500,000 surrenderies. Anong gawain ko dyan? Gawain kong Karinorte? Then I have to order the military, sabi ko kay Secretary of Defense, you have to provide the spaces because kayo yung malalaking binigay na gobyerno mo na servisyo. So I just did about 1 hectare there. Total, kukulingin mo naman ng high wire yan. And I would build so many rehab centers all over the country. You know why? Kasi, alam mo, ang Cebu, take it from me, 1 year constant use of Cebu will shrink, tutuyo yung utak. So karamihan yung nandyan na tinamaan na, kita mo tulala magsalita. You start with the normal conversation and then it would run afoul, go somewhere else. Yung iba na nga, sikit-kit ng, kaya yung lahat ng adik, sira ang ngipin. Wala na yung, kasi ginigrit yan. Anitas, sabi ng PDEA 3 years ago, na there are 3 million addicts in the Philippines. That was 3 or 2.5 years ago. Alam niyo, nabasa niyan. So now, how many? So lagay mo na lang incremental increase at a very conservative number. That would translate, maybe just give it another 700. 3,700,000 addicts in the Philippines. All potential criminals every time they want a fix and they do not have the money. Kaya kita mo dito nag-lower ang krimen. Wala naman kasi mag-hold up, wala naman mag-akyat bahay. Kasi nagtatago lahat, takot patayin. Hindi ako mga sabi dyan sa harap-harapan sa
TV. Oh, and so, I have a problem to solve. And the only way to do it is to, ayaw kong pumatay ng tao. We cannot build a country by killing our own citizens. Yan ang given talaga dyan. But we cannot allow a group of men or a percentage of the civilians to destroy the youth and to destroy our country. Di talaga pwede sa akin. Kaya every military unit should have one team, hindi naman lahat, na anti-drug group. At they were, ako magli-lecture ako kung gusto ninyo, in New York. I start the lectures. Because even when ngayon ngayon, I started in 1974. Bago akong nag-asawa kasi ako kaagad.